Good morning po. Kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayon pong Lunes ng umaga. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan buhat po sa ating pinakamamahalang iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ang akin pong ibabahagi sa umagang ito ay makikita natin sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Ganito ang sinasabi. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manalangin sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya ay alalahanin upang ikay patnubayan na iyong mga tatahakin. Very timely po ang ating morning devotion sa umagang ito na may pamagat na mga balakin sa buhay. So ngayon po bang 2025, ano po ba yung mga plano natin? Ano po ba yung mga balakin natin sa buhay na nais nating isagawa para sa kabuuan ng taon na ito? Ano yung ibinibigay sa atin ng Panginoon para sa ating morning devotion sa umagang ito? Meron akong tatlong bagay na nais ibahagi sa umagang ito sa bawat isa sa atin. Number 1, plan with God. Ang pagpaplano na kasama ang Diyos ay ginagawa sa pamamagitan ng marubdob na panalangin at nagbubukas ng kalooban ng Diyos sapagkat sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang panukala. Gawin nating pattern ang panukala ng Diyos sa ating mga buhay. So marami po tayong plano, marami tayong nais para sa taong ito 2025. Subalit napakaganda sa ating pagpaplano ay gawin natin ito sa pamamagitan ng plano na kasama ang ating Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin at pakinggan natin ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin na kung saan siya ay merong napakagandang panukala sa bawat isa sa atin para sa taong ito. Pangalawa, work under God's supervision. Hindi natatapos ang pagbubukas ng balakin sa pamamagitan lamang ng pagsangguni sa Diyos. Kung nakatitiyak tayo at naniniwala ng anumang balak natin ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos, mahalaga na tayo ay magpailalim sa Kanyang pamamahala. So sa pamamagitan ng Kanyang supervision, sa pamamagitan ng Kanyang pamamahala, tutulungan tayo ng Panginoon na mabigyan ng katuparan ang ating mga plano, ang ating mga balakin para sa taong ito. Nakahanda ang Diyos na samahan tayo upang maging successful tayo sa ating mga plano para sa taong 2025. At yung pangatlo, always find time to celebrate the milestone of achievements for the glory of God. Kung ang mga tao ay well appreciated, dapat magkaroon ng celebration even in small accomplishments. Of course, dapat ginagawa ang gayong celebration for the glory of God. So mga kapatid, kung tayo po ay nagtagumpay na, kung tayo po ay tinulungan ng Panginoon para sa ating mga plano, kinakailangan natin itong kilalanin at i-celebrate sa pagkilala sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. So paano po natin gagawin yon? Sa pamamagitan ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Tunay nga na hindi sa sarili natin kakayahan, hindi sa sarili nating lakas, hindi sa sarili nating kagustuhan kaya nangyari o mangyayari ang ating mga binabalak para sa taong ito. Ito ay inaalaw ng ating Panginoon. Kaya kung tayo ay magtagumpay, magpasalamat tayo, magpuri tayo sa Panginoon at ibalik natin sa Panginoon Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sapagkat kung hindi ito pinangyari ng ating Panginoon, hindi ito magkakaroon ng katuparan. Nawa sa taong ito, 2025, ay tulungan tayo ng Panginoon na maisagawa ang ating mga pangarap, ang ating mga plano upang ang Diyos ay patuloy na malugod o patuloy na papurihan at may taas at may patotoo kung paanong mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin para sa taong ito 2025. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen. Ay, manalangin.
Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Lunes at muli mo kaming kinatagpo para sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion. Salamat po dahil napakabuti niyo sa bawat isa sa amin. Tunay nga na napakarami naming plano para sa taong ito. At ikaw po ang naglagay nito sa aming puso't isipan. Kaya tulungan niyo po na mabigyan ito ng katuparan. Nagtitiwala kami na hindi namin ito kaya kung hindi mo iaalaw at hindi mo kami tutulungan, Panginoon. Kaya nga sa umagang ito, tulungan niyo po kami para sa mga plano namin sa aming pamilya, plano namin sa aming mahal sa buhay, plano namin sa aming kapwa, plano namin sa iyong tahanan, sa iyong iglesia. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na ikaw ang siyang maranasan namin upang maisagawa namin ang mga planong ito. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito sa morning devotion ngayong araw ng Monday. At nawa ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanila, magpala sa kanila, at patuloy na maramdaman ang iyong presensya sa kanilang mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na hindi namin alam ang aming mga kakaharapin para sa taong ito. Ngunit nagtitiwala kami na ikaw ang Diyos na siyang sasama sa amin, mag-iingat sa amin, at magbibigay ng desire ng aming mga puso. We pray sa lahat ng iyong mga anak na humihingi ng maayos at magandang kalusugan. Pinag-pray namin sila tulad ni Ate Esther Monterde, Ate May Campusano, at ganoon din po ang iba pang mga anak mo na nangangailangan ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Tulungan niyo po sila, dakilang Diyos. Salamat din po dahil ikaw ang Diyos na patuloy na sumasama, nag-iingat, gumagabay sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Patnubayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito, at anuman po ang aming mga ginagawa ay tulungan niyo po kaming maging victorious, maging matagumpay, at ikaw ang siyang maranasan namin sa aming mga buhay. Pinagpipray din namin sa iyo, mga kapatid namin sa ibayong dagat, ang mga kapatid namin na nasalanta ng wildfire sa LA. Tulungan niyo po sila, ikaw po ang mag-intervene, at nawa ikaw ang tumulong sa kanila upang ma-overcome nila, Panginoon, ang mga sitwasyong ito na kanilang naranasan. Pinagpipray din namin sa iyo, aming minamahal na bansa, lalo na po sa nararapit na eleksyon. Tulungan niyo po kami na makapamili ng mga tamang leader na mamumuno sa aming bansa. At ikaw po ang siyang maghari, ang kapayapaan ng kayusan, ang katiwasayan sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Marami pong salamat, dakilang Diyos. I-provide niyo po lahat ng aming pangailangan, lalo na po sa pagpapagawa ng iyong banal na tahanan. Ang mga kakailanganin namin, Panginoon, ikaw po ang tumawag sa mga tao na aming pinadadalhan ng sulat. Nawa mag-respond sila at makibahagi po sila sa iyong banal na gawain ito. Nagtitiwala kami na hindi mo kami pababayaan at tutulungan mo kaming maging successful sa gawain ito na inilagay niyo po sa aming mga puso at isipan. Marami pong salamat. Bless niyo po lahat ng nakikinig, lahat ng nag-share, nagtatag, at higit sa lahat ng nagre-render ng kanilang morning devotion. Pagpalain niyo po sila. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kaya natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng morning devotion para sa umagang ito ng Monday. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay patuloy na mabuti sa bawat isa sa atin ngayong 2025. Mula noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!